reconsider his plan. Bakit po? Can you give us kung ano po ang mga saloobin nyo tungkol po sa kung kayo po ay tatakbong muli at kung ano ang saloobin ninyo dun sa plano naman ni Isko na tumakbong muli sa darating na Mayo? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo ako nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskonyan na patuloy na sumusuporta kay Yorme? Salamat po sa panonood nyo. Alright, so tuloy natin ang ating today's video guys. Mayor Hani Lacuna, umaasa pa na umatras si Yorme. Ang tanong, pakikinggan kaya itong si Yorme, itong si Hani Lacuna? Yan guys, kasi in-interview siya sa Net25 nitong si Ali Soto na kung saan tinanong niya kung tatakbo ba si Hani Lacuna, di ba? At kung ano na si status nila ni Yorme, nag-uusap pa ba sila? Di ba? Tinatanong niya kung anong mangyayari, maglalaban ba kayo ni Yorme? Bagamat sa interview na yon guys, papakita ko mamaya, papanood ko siya. Wala naman siyang masamang sinabi kay Yorme. Kasi sabi nga niya, little brother niya o pamilya na. Totoo naman yun guys, pamilya yung turunan nila sa isa't isa. Kaya nasasabi niya yun. Pero doon sa tono ng boses, sa salita niya guys, talagang tatakbo si Hani Lacuna. At talagang ano mang mangyari, kung hindi magbabago isip ni Yorme, babanggay niya. So, narito guys, panoorin muna natin. Tapos ituloy natin ating reaksyon kung anong analysis natin dito sa sinabi ni Mayor Hani Lacuna. Alright? Pasok, Mayor Hani. Reconsider his plan. Bakit po? Can you give us kung ano po ang mga saloobin nyo tungkol po sa kung kayo po ay tatakbong muli at kung ano ang saloobin ninyo dun sa plano naman ni Isko na tumakbong muli sa darating na Mayo? Definitely po, I will run for re-election. Kayo doon. Ang saloobin ko po, syempre gusto ko po yung aking little brother, kasi po ang turingan namin sa isa't isa ay pamilya, to reconsider his decision. Alam niyo po, ang amin pong local party, ang Asenso Manileño, ay binuo po namin yan. Nagsimula kami, 7 lamang po kami. At nabuo po namin yung buong partido namin na magkakasama. At itinuring po namin ang isa't isa bilang pamilya. Kaya it is very unfortunate na kung magdedesisyon siya na itutuloy niya po na lumaban po dahil marami po talagang nalungkot dahil kaya nga nasabi namin, wala naman po kami hindi napagkasunduan. Lahat naman po ng mga pangarap namin, iisa lang ang tungo for a magnificent Manila. So, yun po ang nakakalungkot na parte doon. So if worst comes to worst, if he really decides, if he's firm in his decision, magkakaroon po kayo ng kumbaga magiging magkalaban po kayo. Opo. Kung tutuloy po. If he will really decide na ituloy niya. Okay. Pero wala kayong plano, Mayor, to communicate with him directly para naman magkaroon kayo ng isang goal, no? At isang direksyon lamang. Meron kang plans to directly communicate with Isko? Ay, nakailang beses na ho kami nag-uusap ni former Mayor Isko. In fact, dati po ay tuwing linggo nakikita po kami. Every week nakikita po kami para po mapag-usapan namin ng mga plano sa Maynila. At ilang beses na din po niyang binanggit at sinabi na wala ho siyang plano bumalik sa Maynila. It's very unfortunate na tila ba nagbago po ang kanyang isip. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga namang wala nang atrasan pagdating dito kay Hani Lacuna. Bagamat yung kinukwento niya na sabay nilang binild up, di ba? Tinayo yung Asenso Manileño na kanilang partido sa lahat ng project ni Isko. Kasama siya. Wala naman tayong problema dyan kasi totoo naman na lahat ng sinasabi niya. Nakasama siya
sa lahat ng project ni Yorme. Pero yun na nga lang guys, pagkatapos ni Yorme noong 2022, wala tayong halos maramdaman dito kay Hani Lacuna. Di ba? Kaya yung taga Maynila, tayo taga Maynila, hindi mo masisisi ang taong bayan. Dahil nga, hinahanap talaga natin yung isko na nag-shine yung Maynila, di ba? Sumikat, nakilala pa, napaganda, napalinis. At ang isa sa pinakagusto ko kay Yorme, yung hands-on siya, lumalabas siya, di ba? At madaling araw, nagro-ronda siya. Kinukumusta niya yung iba't ibang distrito ng Maynila. So, sabihin natin kung pagdating sa kanilang relasyon na personal, wala tayong problema doon. Pero kasi, di ba, ang nananawagan na ay yung taong bayan. Sa tingin natin ngayon, siya nang hindi kayang tanggihan ni Yorme. At malabo na rin siguro siya kumatras dahil nga bumubuo na siya, di ba? Marami na siyang konsehal at saka may mga kinakausap na congressman para mabuo ang kanyang line-up. Siyempre, nakakaya naman, lalo na sa mga konsehal, di ba? Na vlog din natin dito, guys. Nahahati na, may minority na, may majority na. So, ang minority, sila Yorme, yung mga kumampi sa kanya. Kumbaga, tumayo na sila para kay Isko. Di ba? Dahil alam nilang tatakbo na ito, nanindigan na sila. So, siyempre, mga tao yan, hindi mo mapapahiya. Di ba? Kasi nga, nagpakita na ng loyalty, di ba? Sa kanya, tapos bigla mong iiwanan. Baka magalit sila. At bukod doon, yung taong bayan mismo, di ba? Baka ma-discourage tayo. Na kung saan ay tayo na mismo naghihikayat sa kanya. Di ba? Tapos di siya tatakbo. Madi-discourage ka talaga. Baka mamaya, after 3 years, tsaka niya yung maisipan tumakbo, eh baka it's too late na. Baka ayun na rin tao, baka mabibigo na naman. Kaya, sana, ano man mangyari, talagang dapat kalabanin niya itong si Hani Lacuna. Di ba? Labas na tayo sa personal nilang mga relasyon bilang pamilya. Okay yan, wala nang problema dun. Personal nila yun. Pero pag taong bayan na pinag-usapan, nung kapakanan ng Maynila, siyempre, bilis kilos guys, di ba? Bilis kilos ang hinahanap natin at malalaking project. Kasi patapos na itong si Hani Lacuna guys, wala tayong nakita ni isa guys na malaking project. Kagaya yung ginawa ni Yorme, talagang hindi siya tumigil. Di ba? Kaya nung umalis siya, talaga namang nagtuloy-tuloy lahat ng kanyang project. At ngayon pinapakinabangan na. Lalo ni public school, tsaka yung mga Paseco compound. Di ba? At nakita yung kalinisan ng buong Maynila. At ngayon talagang nakikita natin na pabayaan, pati yung maintenance. Di ba? Bumabalik na yung mga nakaharap sa kalsada, yung mga basura. So, yun ang hinahanap natin kay Isko. At ako gusto ko talaga sa politika, yung out of the box na mag-isip na hindi pa naisip ng mga ibang politiko, si Yorme nagagawa niya, di ba? Kagaya yung unang kwento ko, yung sa Divisoria, di ba? Na unang upo niya, nilinis niya, na wala nakapag-isip nun. Kahit yung mga mayor sa Maynila, si Atienza, si Erap, si Lim, wala, hindi lang naisip niya. Pero si Yorme, isang araw lang, di ba? Nagkagulatan, hindi lang dito sa Maynila, kundi sa buong mundo. Nakita yan sa social media, kaya maraming humanga at bumilib kay Yorme. Basic lang guys ang ginawa niya, pero ginulat ang buong bayan. Kaya yan ang hindi naisip ng mga ibang politiko, di ba? Yun ang gusto sa kanya. So, ayan guys, kano masasabi nyo? Aatras ba si Yorme o ilaban na natin? Ilaban na natin siyempre, di ba? Tayo, talagang todo suporta tayo hanggang sa pagdating ng election. Alright guys, hanggang dito lang po. Buong susunod po.